Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Natalakay po natin yung bakit ang ugnayang pang-ekonomiya ay pundasyon ng ekonomiya. Dahil dito nakasalalay ang kalakalan paggamit ng yaman, ito ay local or international trade. Natalakay din po yung kahulugan ng Islamic economy. Ito yung agham na nakatuon sa pag-aaral ng mga gawaing pang-ekonomiya gaya ng pagkonsumo, production, tawzi at tabadol. Ayon sa sistemang pang-ekonomiya ng Islam na nakabatay sa Ahkamul Sharia. Nalalakay din po natin yung mga principles of Islamic economics. Ito yung al-adl, moderation, mga gawaing dapat makatulong sa lipunan, at pagsunod sa Sharia. At saka yung lastly, yung definition ng mga Western economists na sina Adam Smith at saka si Alfred Marshall. Yun po. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan, wa syukran Sister Lina. Masya Allah. So, kukunin natin ulit yung definition ni Adam Smith at saka sinong kasama niya? Si Alfred Marshall. Marami sila mga economists, pero pinili lang natin, no? Barakallahu fiikum. So, sino pa magadagdag sa sinabi ni Sister Lina? Tafaddalu. Sino makadagdag na yung hindi pa nabanggit ni Sister Lina? So dito po sa Ta'riful Garbiyin li ilm al-iqtisad, no? Ta'rif ng mga Garbiyin sa ilm al-iqtisad, sa agham ng economics. Arrafa Adam Smith, barakallahu fikum, ayon kay Adam Smith po, no? Kilala natin ito si Adam Smith, no? Lahat kayo ay kilala siya. Ayon kay Adam Smith, nakatuon ang kanyang definition sa kayamanan ng bansa, no? Kayamanan ng bansa, no? Alladhi yadrusul kayfiyata allati tumakkinul ummah. No? Nakatuon ang kanyang definition sa kayamanan ng bansa, wealth of nations. Narinig mo ba yung sinasabi na wealth of nations? I think narinig din niyo yan o napag-aralan ninyo sa college kung sakaling nadaanan ninyo, no? Ang layunin ng economics ayon sa kanya, ayon kay Adam Smith, ay pag-aralan kung paano yumaman ang isang bansa at paano nito mapapalago ang yaman. Ang sentro ng atensyon ay paggawa, produksyon at kalakalan upang madagdagan ang kabuuang yaman. Ayon sa kay Adam Smith. Anong halimbawa natin yan sa ating bansa, sa Pilipinas? Kung ang Pilipinas ay magpo-focus sa agrikultura at kalakalan, layunin nitong palakihin ang export para lumago ang pambansang kita at yaman. Ayon naman kay Alfred Marshall, nakatuon naman siya sa individual na tao. Saan? Hayatihimul adiyah. So dito po, ayon kay Alfred Marshall, nakatuon naman siya sa individual na tao at kanyang pang-araw-araw na buhay. Tinitingnan niya kung paano kumukuha ng kita ang tao at paano niya ginagastos at pinamamahalaan ito. Ang sentro ng atensyon ay konsumo, kita at paggastos ng bawat tao. Mamaya i-question ko sa inyo ano ang pagkakaiba ng dalawang definition na ito. Inshallah. So halimbawa po nito, ang halimbawa natin maibigay diyan sa definition ni Alfred Marshall, isang empleyado na kumikita ng 100,000 kada buwan. Malaki. Pinag-aralan kung paano niya ito hinahati sa pagkain, renta, transportation at ipon at marami pang iba. So ano ang pagkakaiba nila ni Adam Smith at Alfred Marshall sa kanilang definition? In short po,
macroeconomics ang pananaw. Assignment ninyo ito. Hindi pa natin na-check. Okay. Adam Smith, macroeconomics ang kanyang pananaw. Macroeconomics ang kanyang pananaw nakatuon sa bansa at pambansang yaman. Pero pagdating kay Alfred Marshall, hindi po macroeconomics, kundi microeconomics ang pananaw. Nakatuon sa individual at pamilya sa pang-araw-araw na kita at gastos. In short po, si Adam Smith ay tumutok sa yaman ng bansa at paano ito palaguin pangkalahatan antas o macro level. Si Alfred Marshall naman ay tumutok sa buhay ng tao at kung paano pinamamahalaan ang kanyang kita at paggastos. Yan po yung individual na antas o micro level. So parehong tama, ngunit magkaiba ang kanilang saklaw at perspektiba. Wa jazakumullah khairan.